Hello, good day to everyone. Welcome ulit sa ating Message of Hope program. Ako ulit ang iyong lingkod, si Brother Solo of Antipolo City, Philippines. Ngayon po ay pag-aralan natin ang tungkol sa ating buhay, no? At sa kaligtasan naman ito, no? Naisip mo ba na halimbawa, ako rin nag-iisip nito, no? Kung ako ay malagutan ng hininga ba? Ako ba kaya ay qualified sa langit? Or ang aking pagka ako ay tatanggapin ba doon sa kabilang buhay, no? Sometimes hindi natin maiwasan, no, na makakaisip tayo ng ganun ba? Kasi siyempre sa buhay natin ngayon, marami na disgrasya, marami nagkakasakit, at talagang lumipat na ika nga sa kabilang buhay, no? So after that, ano kaya ang ano natin, no? Kalagayan, no? Kaya ang aking topic ngayon ay we need a divine exchange, no? Ulitin ko, we need a divine exchange. Ang sabi ko nga sa inyo, titingnan natin ang ating sarili kung sa ating sa aking pagka ako qualified ba ka doon sa kabila. So, ang sabi ko, kailangan natin ng divine exchange. Anong ibig sabihin sa divine exchange, no? Ang divine exchange ay ang ating ang ating sitwasyon, no, ang ating pagkakasalanan, makasalanan, ating palitan ng kanyang katuwiran, no? Yun yung tinatawag ko na divine exchange, no? Kung wala po itong divine exchange, no, titingnan natin dito kung may pag-asa ba ang tao. Kaya nga ang ating programa ay Message of Hope, no? Kasi ang gusto ko sa kabila ng kaguluhan, kahirapan sa buhay, magkaroon man lang tayo ng kunting glimpse ng pag-asa, no? Sabi rito, man is lost, no? Bakit na kailangan natin ng divine exchange? Dahil daw ang tao ay naligaw. Isaiah 53:6 nakalagay dito, we all like sheep have gone astray, each of us has turned to our own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all. Ang sabi, ang lahat ng tao, walang exempted, no? Bata't matanda, mayaman, mahirap, sabi rito, naligaw, no? Sabi rito, we are like sheep, have gone astray. Each of us has turned to our own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all. Ang ibig sabihin dito, iniquity, no? Ano yung ibig sabihin sa iniquity sa Tagalog? Ito nga yung sumpa, no? Ang ating makasalanan o ang ating pagkakasumpa, no? Yun po ay ang Diyos Ama ay ipinatong, no? Ipinataw doon sa kanyang anak na si Jesus Christ, no? Upang magkaroon tayo ng divine exchange. Si Jesus Christ po ay tinatawag natin na sinless. Pinanak po siya sa virgin birth, no? Na hindi po siya produkto ng pag-asawa ay pag-union ng lalaki at babae, no? Siya po ay lalang ng Holy Spirit, kaya po siya po ay sinless. Ang tawag niyan ay siya po ay talagang righteous, no? Holy, no? Wala po siyang bahid kasalanan. Kaya 'yun ang ibig kong sabihin ngayon na may nakalagay dito sa Bible, no? Na tayo makasalanan, kailangan natin ng divine exchange. Without this divine exchange, wala tayong pag-asa po sa kabilang buhay. Ito po yung honest na sasabihin ko sa iyo, no? Wala ka pong pag-asa sa kabilang buhay. Ibig sabihin, wala kang kaligtasan kung hindi po mapalitan ang ating sa pagkamakasalanan doon sa katwiran ng ating Panginoong Kristo. Yun po ang totoo. Kaya we need a divine exchange. Bakit? Dahil man is lost. Number 2, we need divine exchange dahil kahit anong gagawin natin, man's attempt to do righteous acts failed, no? Kahit anong gawin natin ang katwiran, no? Kabutihan man, maglimos ka man, mag-charity ka man, no? O kaya magpadasal ka man, no? So, sabi rito, titignan natin kung ano sinasabi. Sabi rito sa Isaiah 64:5, nakalagay rito, states that all people have become unclean. Their righteous acts are like filthy rags. Ano daw? Ang ating mga kabutihan na ginagawa
are just like filthy rags. Ano po yung filthy rags? Yun po ay inaapakan natin na basahan, no? Imagine, no? Kahit magdasal kami linggo-linggo papunta ka ng simbahan, you are the most religious person on earth, no? Kung hindi magkaroon ng divine exchange, ang inyong sariling katuwiran, basahan lang po yan sa harap ng ating Panginoon. Kaya baliwala pala yan, no? So, mayaman ka man, marami kang donasyon sa mga orphanage, no? Sa gobyerno, no? Sa school, no? So wala rin 'yon, hindi point walang point 'yan, walang kwenta 'yan. Kasi yan po ay filthy rags or a polluted garment, no? Kaya mga kapatid o kaibigan o kung sino ka man, kung saan ka man ngayon, no? Ayun na nga ang honest kong sinasabi sa inyo na without divine exchange, na ang katuwiran ng ating Panginoon Kristo na hindi mapunta sa atin at ang ating mga kasalanan ay pagkatiwala sa Kanya, ibigay natin sa Kanya, no? Wala po tayong kaligtasan. So the only thing na tayo po ay magkaroon ng kaligtasan, tatanggapin po natin yung inaalok sa atin ng ating Panginoong Diyos Ama, ang Kanyang anak na si Jesus, no? Sabi rin dito sa Romans 7:19, "For I know that good itself does not dwell in me. That is, in my sinful nature. For I have desired to do what is good, but I cannot carry it out." Sabi ni Pablo, no? Gusto naman niyang gusto niyang bumait, gusto niyang gumawa ng mabuti, pero hindi niya magawa yon. Bakit po? Dahil nandun po yung makasalanan nature sa buhay niya, no? So kailangan talaga ng divine exchange, no? Kahit nga si Apostle Paul, no? Gusto niyang gumawa ng mabuti. Sabi niya, hindi raw niya magawa, no? Bakit po? Kasi likas sa tao, no? Na nandyan po yung pagka-nature ng makasalanan natin. So, man's attempt to do righteous acts failed, no? Number 3, bakit kailangan natin ng divine exchange, no? Kasi may nakalagay rito, no, na tayo po ay namatay sa kasalanan. Man needs divine exchange. Jesus personally bore human sins in His body on the cross, enabling believers to die to sin and live for righteousness. Sa 1 Peter 2:24, no? Sabi rito na inako niya ang ating makasalanan, no? Nang pinasan niya ito no siya ay napako sa krus ng Kalbaryo upang nang tayo ay namatay na sa kasalanan, mabuhay sa katuwiran. So, ibig sabihin dito, no, mga kapatid, mga kaibigan, na without the righteousness of God, patay po tayo. Patay po tayo sa kasalanan. Imagine, no, may sinasabi nila na living dead, buhay pero patay, para mga zombie, no. Buhay sila, pero spiritually, patay. So, kaya kailangan natin ng righteousness ng ating Panginoon Kristo upang magkaroon tayo ng buhay na panibago. So ito lang po mga kapatid, short lang yung message na ito. At i-recap ko lang, why we need divine exchange? Because man is lost. Man's attempt to do righteous acts failed, no? Then kailangan natin ng divine exchange dahil tayo po ay patay sa harap ng Panginoon. You need to surrender your own self-righteousness in exchange of His righteousness in order to live a life which is pleasing to God, no? Ulitin ko, you need to surrender your own self-righteousness in exchange of His righteousness in order to live a life pleasing unto God, no? So, para ang Diyos ay malugod sa buhay natin, palitan na natin yung lumang suot-suot natin na katuwiran, no? Siguro yung katuwiran natin na yung sinusuot-suot mo ngayon, no? Katulad ng alibughang anak, no, nung nagbalik siya galing sa babuyan, punit-punit na, mabaho na, marami ng mansa. So ganyan nilalarawan ni God ang ating sariling katuwiran. Kaya palitan natin yan. Dahil yan po ay hindi acceptable sa heaven. Ang katuwiran ng ating Panginoon Kristo, bugtong anak ng Diyos, yun lang po ang isuot natin at yun lang po ang acceptable doon sa kanyang kaharian. So ngayon po, ako po ay manalangin, sundan mo lang po ito para magkaroon tayo ng divine exchange. Heavenly Father,
narito po ang iyong lingkod, ang iyong anak, Panginoon. Patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Ako po ay nakaintindi na ngayon ang hawak-hawak ko, ang suot-suot ko, sarili kong katuwiran ay maruming basahan lang sa iyo. Panginoon, hinihiling ko na ikaw po ang magpalit nito. Isurrender ko na po ang aking sariling katuwiran, ang aking sariling pagkamakasalanan. Palitan niyo po ito ng sarili mong katuwiran kung saan ito po ang acceptable sa iyong kaharian. Inimbitahan kita sa puso ko, ikaw na maghari sa buhay ko. In Jesus' name, Amen. Kapatid, kung ikaw po ay seryoso na nalangin sa panalangin na maiksi ng pag-surrender sa Panginoon, ikaw po ay magsuot na, nakapagsuot na ng magandang kasuotan sa kanyang harapan. So God bless you.